Alam mo yung feeling na expectation mo, sinuntok lang. Pero mabutan mo ang tatay mo, kumatos pala. Alam ko yun. Talaga magugulang ang mga buko. Nakita ang tatay ko yung sa amas na Nag-off mic na si Hazel. So, tapusin na natin, ano? So, sino gusto sumagot nito? Raise a hand na lang. Hindi na ako tatawag. Jericho. Ikaw, Magnaye. Question, multiple choice to. Wait lang sila. Kain ko lang. Game. Nababasa mo Kailangan naman? ko. Sir, Kita mo ba ang screen? Financial markets, institutions. babasahin pa. Sasagutan mo, actually. Multiple choice yan. Ito lang, sir. Hindi ko makita. So, sino gusto? Ano, Magnaya, kaya? Ngayon pa lang ako nakapag-inulit. So, sinong Gratil? Yes po. Gratil. Babasahin po. At sasagutan. Multiple choice. Financial markets and institutions. A. Involve the movement of huge quantities of money. B. Affect the profit of businesses. C. Affects the types of goods and services produced in an economy. D. Do all of the above. E. Do only A and B of the above. Ang sagot mo? Financial markets and institutions daw. E po. Letter E, A and B of the above. So, sino pa may ibang sagot? Sir, Sila. A lang. Sino? Hindi ko muna sasabihin kung tama o mali, ha. Sinong may sagot pa? Edison. Ipo. Letter E. Pag sinabi mo letter E, ibig sabihin, sinasabi mo na mali yung C, ano? Affect the types of goods and services produced in an economy. Sir, letter D. Letter D. Opo. Ang sagot ni Edison is letter E daw. Anong sagot kaya ni ano? Letter Si Ken. Anong sagot mo, Ken? D. Letter D. Letter D? Letter D, sir, dog. D as in dog. So, all of the above. So, ang sagot nila, letter E. Pero ang sagot ni Ken is letter D, all of the above. So, ang tamang sagot dyan is letter D, all of the above. Yes. So ito kasi, yung sinasabi nyo, kung letter E yung sagot, pwede nyo sabihin pala na mali ito, na letter C affect the types of goods and services produced in an economy. So definitely, financial markets and institutions, it definitely affects the goods and services produced in an economy. Kaya kasama siya dun sa mga correct statements. So tama si Ken, all of the above. Yes, sir. Kasi without the profit, without the money, how could you be able to run your business? Yes. Your economy. Very well said. So, sunod. Sorry, manabagal. So, sinong gusto mag-try nito? Okay, tingin ko madali lang to. Ito.
Aubrey Gonzalez. Wait lang, sir. So the price paid for the rental of borrowed funds, usually expressed as a percentage of the rental, is commonly referred to as Interest rate, sir. interest rate. So the answer is tama, interest rate. Kasi interest rate, I think binanggit ko na to sa inyo nung TQM. Ang most basic or most simple definition ng interest rate is the cost of using someone's money. So yun din yun. Yun daw, ito pinaarte pa nga yung pagkakasabi eh. Nirentahan mo daw yung pera. So anong tawag daw doon sa price paid sa pagkakarenta mo doon sa perang yon o sa paghiram mo doon sa perang yon? Interest. This is the cost of using someone's money. So sinusunod. Pa on na lang nung mic do sa gusto mag-try. Walang tama. Wala namang issue kung magkamali, no? Wag na, tapos na si Edison, iba na lang. Edison, try ulit. Edison, the bond markets. Hindi mo na binasa eh. No? Game. The bond markets are important because? All of the above po. Isa-isahin natin. Hindi pwedeng all of the above. Kasi nung high school ako, pag may nakita akong all of the above, all of the above din ako eh. Usually tama naman eh. So, okay po. The bond markets are important because? Kasi they are easily the most widely followed financial markets in the United States. These are the markets where interest rates are determined. These are the markets where foreign exchange rates are determined. And these all of the above. Yes, the pa. Saglit lang. So, sino may ibang sagot? So, ito siguro para na lang. Ito pang dagdag knowledge nyo na rin. Baka lumabas sa exam. So, bond markets. So, ang tamang sagot dyan is letter B. Letter B. Letter B. Where the markets. So, this is bond markets daw ang tawag kung saan na dinedetermine yung interest rates. Actually, kasi pag usually pag nag-loan ka talaga, laging tinitingnan nila ano ba yung interest rate sa market. So ang pinag-aanuhan pala nila doon is ano yung interest rate sa bond market. Okay? So ito kasi kung markets daw where foreign exchange rates are determined, forex market 'yan. Ito naman easily most commonly widely financial markets in the US, I don't think so. Okay, so kung mapapansin nyo, itong medyo foreign setup, galing kasi ito sa foreign book. Ito, maganda to. Sino mong gusto mag-try? Sino? May gusto mag-try? Wala? Bibigay ko to assignment. Wag na nating i-discuss. Hayaan nyo nang lumabas sa exam yan. Hindi nyo alam. Sir. Sino? Parehas increase. Sino nagsagot nun? Letter B. Letter B. Ikaw, Mary Grace. Bakit? Letter B po. Bakit? So, interest rates are important to financial institution kasi daw, interest rate increase, blank the cost of acquiring funds, and blank the income from assets. So, bakit? Bakit, Mary Grace? Bakit increase? Wait lang, sir. Sir,
Sige, habang nag-iisip pa si Mary Grace, ikaw, Ken. Decreases, increases. Letter C. Decreases, increases. Mhm. Student pa ako. Sige, pa-explain muna, Ken. Baka tingnan natin yung reason mo. Actually, ito medyo naging tricky tong tanong na to kasi naglagay pa siya ng increase Yeah. dito. Okay, so ganyan talaga. Yes. Expect more of that game. To my mind, sir, once the interest rate increases, it decreases the acquiring funds, those who borrowed. However, it increases the income from assets, those who lend. Okay. Tingnan natin. Okay, so dito guys, ang kailangan mong isipin, ang point of view mo, ikaw yung bank. Ikaw yung financial institution. Okay? So, ikaw, Mary Grace, ano na nangyari dun sa sagot mo? Kaya na? Di pa, sir. Wait lang. Hindi ko pa po So, ito, ano yung sagot ko. So, sige, anuhan na lang natin. Tuloy na natin. So, ang sagot dyan is, tama si Mary Grace. Increase. So, ganito yan. Sabi ko nga, pag-iisipan mo siya na ang point of view mo, ikaw yung bank. Okay? Since ikaw yung bank, okay, ikaw yung bank. So, ngayon, tumaas yung interest rate. Okay? So, ibig sabihin, tumaas yung interest rate. Ibig sabihin, yung cost of using your money, 'di ba? Kung tutuusin, pera mo na 'yon kasi ikaw yung nagpapahiram, 'di ba? Do sa totoong buhay, pera 'yon ng tao. Pero since nasa sayo siya, ang point of view, hawak mo yung perang 'yon, and kung may manghihiram ng perang 'yon, the cost of using that will increase kasi nga interest rate increase eh. So tumaas daw yung interest. So ibig sabihin, yung cost of acquiring funds, yung gustong manghiram ng perang to, mataas yung babayaran niya. And since ikaw nga ang point of view mo, ikaw yung bank, ibig sabihin, yung income mo doon sa asset mo, doon sa pera na yon, increase din. Okay? Malinaw? Ken, malinaw? Yes, sir. Okay. So next. Eto guys, ano naman, ang point of view dito is ikaw ang US ha, ikaw ang US. Hindi ikaw ang Pinoy kasi galing to sa sa foreign book. So i-assume mo diyan na ikaw ay US, ikaw yung US. So a stronger dollar benefits blank and hurts blank. So, sino gusto mag-try? Ito ang point of view, ha? Ikaw yung B US. po. Sino? B. 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 Nerissa. Go, Nerissa. B. B po. Nerissa, B. Bakit? Ano po, kasi ang tanong kasi dito as a stronger dollar benefit lang, ano po, American businesses and hurts Virgin businesses. Kasi ang tingin po ng Amerika po, parang hindi kaya nung halaga nung mga Pinoy na mahal nung produkto nila. Parang ganyan po sir eh. Sino pa may iba? Letter D. Letter D. Bakit? Ano, sir? US citizen ako. Mm-mm. I'm an American. So meaning to say, a stronger dollar benefits, sir, foreign businesses and hurts American consumers. Kasi once the dollar recent, it is a huge opportunity for those who are foreign owner, for business owner. Mhm. So that it hurts the American consumer. Okay. Sino pa may ibang sagot? So, okay. So, tama yung sinabi ni Ken. Stronger, kung ang point of view mo ay ikaw ay US. So, kung malakas yung dollar mo, okay? Teka, wait guys. Mali ako. So, ang tamang sagot pala dyan is C. Okay? So, a stronger dollar benefits American consumers and hurts American businesses. Pero ito, double check ko to kasi feeling ko hindi ko alam kung nagkamali ako dito, pero parang tama yung ano ni Ken, yung explanation niya. So, babalikan ko kayo dito, no?
sa number 18. Pero for the meantime, ito muna. Narito rin ako bigla kasi feeling ko tama yung sinabi ni Ken na stronger dollar benefit. Ay, hindi. Mali yung sinabi ni Ken kasi kung yung stronger dollar, so ma-hurt talaga dito yung foreign businesses eh. Yung mga nag-invest doon sa 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 US. Yung mga foreign companies na nasa US, mahihirapan sila. Bakit? Kasi ang lakas masyado ng dolyar. Ibig sabihin, 'di ba, ang perang ginagastos ng mga foreign businesses, ang perang ipinapasok nila galing doon sa sarili nilang country, tama? So ibig sabihin, mas maraming pera yung kailangan nila para ipagpalit sa $1. So it hurts foreign businesses. So in a sense, dito yung sinasabing a stronger dollar benefits niya yung American consumers, and it hurts American businesses kasi pag sinabing stronger dollar, mas maraming nabibili eh. Mas maraming nabibili yung $1 mo, tama? So pabor 'yon sa pabor 'yon sa consumer. Ikaw yung bumibili eh. So kung alam mo na kung malakas ang dollar, maraming nabibili yung pera mo. Kung mahina, kokonti, di ba? Let's say may $1 ka lang talaga. Kung malakas ang dollar, makakabili to ng 2 pantalon. Pero kung mahina ang dollar, 1 pantalon lang kayang bilhin. So, kung ikaw yung consumer, ikaw yung bumibili ng pantalon, ibig sabihin, kailangan mo, para makabili ng 2 pantalon, $1 lang kailangan mo. Pero kung ikaw naman yung business, vice versa. Okay? Ma-hurt ka kung strong yung dollar. Kasi So, nga, sir, mas maraming mabibili. Ano yung sa'yo, Ken? sorry to interrupt, but to my point of view, sir, pag foreign business ako, it will lower the exchange rate of my currency. Kung foreign, okay, ang point of view dito, nasa US ka, then let's say Pinoy ka, may business ka sa US, okay? Okay, let's say ikaw ay may-ari ng Mang Inasal sa US. Okay, yan yung ganun natin siya i-imagine. Okay? Tapos, ngayon, lumaki yung dollar. Lumakas yung dollar. Ibig sabihin, kung dating 50 pesos ang $1, ngayon 100 pesos na. Ngayon, ano yung point of view mo doon, Ken? What about the exchange rate? It's bigger to my side kasi, 'di ba? As an American consumer, they have a vast opportunity to get what they want as a consumer, but as my side as a foreign company owner, for that exchange rate of my currency, it will increase. Hindi. Ganito mo siya kailangang i-imagine, So let's say ikaw may-ari ka ng Mang Inasal sa US. Okay? So syempre, paano ka nakapag-start up ng Mang Inasal sa US? Gamit yung Philippine peso mo. 'Di ba? Kasi dinala mo yung pera mo doon sa sa US eh. Ngayon, lumakas yung dollar. Dati ang $1, 50 pesos lang yung katapat. Ngayon 100 pesos na. So ibig sabihin, $1. As a foreign business, kung kailangan mo mag-invest ng let's say $100,000, kailangan mo ng 100. Let's say kailangan mo para makumpleto yung business mo na Mang Inasal sa US, kailangan mo daw na 1,000, pauntiin na lang natin. Kailangan mo na $1,000 which is equivalent to 50 pesos, tama? Ibig sabihin, may 50,000 pesos ako dito sa Pinas. Makakapag-start ako ng Mang Inasal sa US, tama? Ngayon, lumakas yung dollar, nag-strong yung dollar eh. So ngayon, ang exchange rate na is ang 1 ay 100 na. So yung dati 50,000 lang, makakapag-start up na ako ng Mang Inasal sa US. Ngayon, kailangan ko na ng 100,000. So it hurts foreign businesses. Okay? So I take your point, sir. Hindi niya na benefit yung foreign businesses. And hindi rin niya masasaktan yung American consumer kasi ang pagkaka-explain ko nga dito, since mas marami yung mabibili niya mas marami na yung mabibili ng $1 ko. It benefits the American consumers. Okay? Okay, sir. Okay, so I think last question. So, eto. True or false? Try ulit. Iba naman.
Pat. Andyan si Pat. Wala yata. Oh, sige, iba na lang. Sino? Last na to. Sir, ako na lang po. Game. A stock is a debt security that promises to make periodic payments for a specific period of time. True or false? True po. Mhm. Ito, so kasunod. Holding every else Holding constant. everything else constant as the dollar weakens, vacations abroad become less Okay, ano to? Ang point of view dito, US ka ulit. Ikaw ang US and plano mong magbakasyon sa ibang, ikaw ang US citizen, nakatira ka sa US and plano mong magbakasyon sa iba pang bansa. So, ang ano diyan, holding everything else constant, hihina daw yung dollar. Okay? Vacations abroad become less attractive. Tama ba o mali? false. Ano na natin yan na parang di sayang oras. So, number 1, yung sagot mo na true, mali yon. Kasi a stock is a debt security that promises to make periodic payments. So, di ba pag bumili ka ng stock, wala ka nang babayaran pa sa mga susunod. So, bond ang tinutukoy dito. Tsaka isa pa, sinabi niya, debt security. A stock is not a debt. Okay? It is an equity security. So, a stock hindi siya utang. Okay? So, bond ang tinutukoy niya dito. So, dito, holding everything else constant. So, ang point of view, kagaya na sinabi ko, ang point of view, ikaw ay US citizen na plano mong magbakasyon sa ibang bansa. Pero ang nangyari, humina yung dollar. Okay? So, ibig sabihin, mas konti na lang yung nabibili ng dollar mo. So, ibig sabihin, hindi na masyadong attractive yung parang tatamarin ka na or magiging mas magastos na yung pag gusto mo mag-travel sa ibang bansa kasi mas kokonti na nga yung mabibili ng $1 mo. Okay? So, ayun lang guys. I think tapos na tayo. So, I don't know kung makakapagbigay ako ng quiz pero siguro review lang. Review lang and hindi naman tayo magbibigay ng surprise quiz. Kung hindi man tayo makapagbigay ng quiz ngayong week, pagsasamahin natin siya, one quiz, two chapters, one quiz next week. Okay, so again guys, maraming salamat sa time ninyo. Thank you for showing up today. So tandaan nyo guys, yung 80% daw ng success is by showing up. So kung hindi ka nag-show up, so you miss 80% of the success. So ayun lang. So maraming salamat for your time. Have a great weekend sa inyo. Maraming salamat. Thank you. Thank you din. Thank you, sir. Thank you, sir. Post ko na lang to sa post ko na lang to sa Thank you din. Google Classroom tapos upload natin na para dun sa mga classmate nyo na hindi naka-attend. Bye-bye.